sila takot sa inyo. Lalong-lalo na wala na kayo sa pwesto. Alam nyo mga kababayan, yung ginagawa nito ni Bato, talagang sinisira niya na lang din sarili niya. Bakit ko nasasabi? Tingnan nyo po itong second topic natin, na kung saan mga kababayan, talagang pinapakita ni Senator Bato na frustrated na siya masyado at gagawin niya po ang lahat. Mailigtas lang ang pangalan nila. Bakit? Bakit gusto nilang mailigtas ang pangalan? Pakinggan nyo po. Sa ibang balita, naniniwala ang ilang chairperson ng House Quad Committee na dapat mag-inhibit sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo sa pagdinig ng Senado sa war on drugs ng Administrasyong Duterte dahil iniuugnay sila sa issue. Sabi ni de la Rosa, wala siyang balak Lahat ba nang nandito? Bashers? Wala man lang sa kalahati yung nagla-like sa atin. Grabe kayo. Pabutin nyo naman ng 1,000. 1,000 likes, mga kababayan. Paabutin nyo. Ma'am Josephine, shoutout sa'yo. Kay Jerry Salabare. Sa mga nanonood sa Facebook, pasensya na kayo ha. Sira na yung monitor ko. Di ko na kaya makita. inhibit. Wala pang sagot si Go. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Bago pa magsimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa War on Drugs ng Duterte Administration, may mensahe ang ilang miyembro ng House Quad Committee kina Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung maaari, yung mga naakusahan ay mag-inhibit. No? Let the process take its course, ika nga. Matatanda ang si De La Rosa ang PNP chief noon ni Duterte. Pag-inhibit na daw kayo. Diba? Nakakahiya kayo, biruin nyo. Kayo ang inaakusahan, kayo rin ang mag-iimbestiga. Hindi ko talaga alam kung paano kayo paniniwalaan ng tao dito. Sabi ko nga, ang magandang gawin dyan, para balanse, di ba? Humarap kayo sa Quadcom. Doon nyo ipakita yung mga sinasabi nyo na kayo ay walang kasalanan. Pero pag dyan kayo, kasi imbestigahan nyo sarili nyo, tanungin yung sarili nyo, mag-monolog na lang kayo. Diba? Mag-monolog na lang kayo. Pumunta kayo sa teatro at doon kayo, mga kababayan, gumawa ng pelikula. Mag-acting kayo doon, magpatawa kayo doon, mag-iyak-iyakan kayo doon. Total, mahilig naman kayo sa mga ganyang bagay. Nang unang ipatupad ang giyera kontra droga. Special Assistant to the President naman si Go. Gusto din naman ng mga inaakusahan na madinig din sila. No? Which I think is a basic right. No? At dapat pinagbibigyan. Pero kung ikaw ang mag-iimbestiga dun sa nag-akusa sa'yo, teka muna, mahirap ituro ang delikadesa diba? So, I guess, no, sa puntong yan, let them decide, no? And that's karapatan nila yan kung ano man ang kanilang decision dyan, dapat respetuhin din. Sinusubukan pa namin. Ayun nga, ang problema kasi, di ba, gusto natin mag-inhibit. Pero, out of delikadesa, di ba? Pero may delikadesa ba? Walang delikadesa. Mga kababayan, ito ang sagot ni Bato. Makuha ang pahayag ni Go. Si De La Rosa naman, wala siyang balak na mag-inhibit at hindi raw maghihinay-hinay sa pagtatanong. I don't care kung sino masasaktan sa aking pananalita. Basta ang habol ko lang dito sa katotohanan, lalabas ang katotohanan. I don't care. I don't care kung ano sabihin nila. What is important. Hindi ako taong pa-cute-cute. Hindi ako taong magpa-disinte-disinte. Sabi pa ni De La Rosa, wala siyang pinagsisisihan. Teka lang. Hindi ako tao magpapakyut-kyut. Wala akong pakialam, masaktan ang masaktan. Tingnan ngayon mga kababayan, no? Wala raw siyang talagang itatanong daw niya sagad hanggang buto. Kumbaga para sa akin, hindi na talaga, ang ginagawa ito, para sabihin ko sa inyo, nakikita nyo ba, napansin nyo ba ang survey kung nasan si Bato? Diba? Kung nasan si Bato. Nandun na sa pang 16, 17, 18. Yan sila nila Aimee, nandun na sila. Daig pa nga sila ni Lito Lapid .
Di ba si Lito Lapid kahit papaano pasok sa top 12. Pero sila Bato, wala na eh. Kahit si Bongo papaalis na rin. Di ba? Paalis na sa Magic 12. So mga kababayan, yung ginagawa na ito ni Bato, talagang kakapalan na ng muka. Bakit? Bakit GP kakapalan na ng muka? Unang-una, takot ito. Di ba? Takot ito. Bakit mo nasabing takot? Kita naman, hindi na kailangang tanungin. Pangalawa, mga ka-GP Natics, bakit natatakot? Ang dahilan ng pagkakatakot nila, kapag sila po ay nawala bilang isang senador, hindi na na-re-elect, wala na po silang boses. At syempre wala na silang proteksyon. O GP, nasa na naman ang galing yung proteksyon? Di ba nga po, nag-iimbestiga ang Quad. Tapos, hindi sila ngayon mapilit sapagkat mayroong interparliamentary courtesy na tinatawag between the lower house and the upper house. Between the Congress. Diba? Kaya hindi po mapatawag-tawag itong mga ito. Nagtatago sila sa tinatawag po natin na interparliamentary courtesy. Ngayon, kapag natalo itong sila Bato, therefore mga kababayan, maipapatawag na sila, baka ma-cite in contempt din ito at mabigyan din ng warrant of arrest. Tama? At isa pa, ang ginagawa ni Bato ngayon, dahil sirang-sira na sila, talagang tinanggap niya po eh. Sinasabi talaga nila at inaamin sa sarili nila na they were truly affected. Apektado po talaga sila ng ginagawang investigasyon ng Quadcom. Dahil pangalan nila eh. Ang sabit, di ba? Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng pinag-uusapan sa Quadcom, pangalan po nila ang lumalabas. So therefore, talagang apektado ito, lalo na po sa survey, kasi wala na nagtitiwala sa kanila eh. Ang ginagawa ngayon ni Bato is trying to save their ass. Sa huling pagkakataon, sabi ni Bato, eto na lang ang magagawa ko, kakapalang ko na ang mukha ko. Iligtas ko yung sarili ko. Iligtas ko si Bongo, iligtas ko si PRRD. Yun na lang. Diba, Ma'am Emerita Takahashi? Yun na lang yun eh. Mga kababayan, sa totoo lang, inililigtas na lang nila yung sarili nila. Gusto nilang itwist yung ginagawang investigasyon ngayon doon sa Quadcom. Kaya kaabang-abang to kung paano gagawin yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee, 'di ba? Senate Blue Ribbon Committee ni Coco Pimentel. Palagay ko naman, alam natin ang ugali diyan sa Senado. Mga ano 'yan eh, parang nasa squatter, 'di ba? Ang hilig nilang sumabat, tapos hindi pa tapos yung resource person, sisigaw-sigawan, tapos okay lang yung pagsigaw na ginagawa ni Paduano eh. Okay sa akin 'yun. Pero yung ganito, na style ni Bato, kapag pasigaw-sigaw, I will pin you down. Diba? Ito sasabihin niya. Sa pagpapatupad doon ng Oplan Tokhang. No regrets if you are going to... Hold on. Ito pa sinabi ni Bato. Sa pagpapatupad doon ng Oplan Tokhang. No, Vicente. Sabi pa ni De La Rosa, wala siyang pinagsisisihan sa pagpapatupad doon ng Oplan Tokhang. No regrets if you are going to given the chance to do it again, I will do it again. Tiniyak naman ni De La Rosa na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado. Matatanda ang hindi Kanyo walang hiya, no? Sobrang walang hiya. Sabi niya ganon. Kung meron daw pong mga kababayan, pagkakataon na maulit yung Oplan Tokhang, okay lang yung Oplan Tokhang eh. Kakatukin, di ba? Tapos sasabihan na ikaw ay kung pwede sumuko para ikaw ay mga kababayan, marehab, ganon. Okay lang yun nung una eh. Ang problema, may isang call center agent ka na sinasabi ko eh. Oplan Tokhang, ganito ang nangyari sa kanya. Di ba? May galit doon sa isang call center agent. Alam namin yan kasi call center agent ako dati. 10 years. Ngayon, ang ginawa doon sa isang call center agent, may galit sa kanyang kapitbahay. Mga ka-GP. Ngayon, nireport siya doon sa barangay na ito ay adik.
'Di ba? Ngayon, inilagay siya sa watchlist ng barangay, pinalista. Tinawag ngayon sa mga pulis. Tapos, ang ginawa sa kanya, pinapapirma siya. Hindi na offline tokhang eh. Nung kinatok siya, parang upgraded na offline tokhang. Ang sabi sa kanya, pirmahan mo to na kahit anong mangyari sa'yo, parang gano'n, na parang sinosurrender niya na yung kanyang buhay, na kahit ano mangyari sa kanya, kahit mamatay. Diyos mio, mga kababayan, ang ginawa niya, hindi siya sumuko, hindi rin siya pumirma. Oh, ang ginawa ng call center agent na yun. Paano? Nakalagay doon, papapirmahin ka, parang sinabi mo na pwede nyo na akong patayin anytime. Okay na sa akin. Tanggap ko na. Parang ganun eh. Diba? Oo, waiver. Pinapapirma siya ng waiver na kahit anong mangyari sa kanya, okay lang. Parang tinatanggap niya na ganun. Diyos ko. Tapos iba to, walang ka-regret kung may pagkakataon pa daw na ulitin ng offline tokhang, babalikan daw niya, uulitin niya, hindi raw siya magsisisi. Ang kapal ng mukha. Samantalang siya rin yung nagsabi na, yung mga adik na yan, gusto nyong patayin? Namatay yung pamilya nyo? Gusto nyong gumante? Diba? Sabi niya ganon. Ang gawin nyo, patayin nyo. Sige, go ahead. Tama ba yun? Hindi. Sa akin okay lang naman na magkaroon sila ng parallel hearing dyan sa Senate. Diba? Para lang maging patas din kahit papano, Miss Marikit. Ang problema lang talaga, yung mga magka-cross-examine, yung mga interpolators, including yung mga tao na iniimbestigahan. Diba? Isipin mo yun, ikaw ang iniimbestigahan, ikaw rin ang mag-iimbestiga. Parang tanga, di ba? Sabi ni Ace Enrak, okay ang offline tokhang kung yung close friends nila nakita natin, namatay din. Tama. Hindi. Ang ibig sabihin kasi nung una, yung offline tokhang, na kakatukin, tapos sasabihin na ito ay meron siyang record, may nag-report sa kanya, na ito ay addict. Diba? So ngayon kailangan niyang sumuko para marehab at hindi siya mapatay. Ngayon mga kababayan, ang downside kasi ng offline tokhang, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, merong isang call center agent na may galit sa kanya yung kapitbahay, siguro nainggit, di ba? Tapos pinasinama siya doon sa listahan, nag-report na itong taong to ay addict. Mali po yun. Ang dapat ginagawa dyan, pag ito ay nasa listahan, ang mga pulis, they have to verify. Diba? Lahat ng kanilang mga resources, gamitin nila to verify if this list, talagang totoo. Na itong mga taong nakalista dito, ay totoong addict or hindi. Baka mamaya kasi, na negosyo lang ito o kaya naman may mga galit lang dito, 'di ba? 'Yun ang nangyari eh. Hanggang sa huli mga kababayan, kahit na wala namang kinalaman sa droga, namamatay kasi nga dahil sa reward system. Yung reward system na 'yan ang nagpalala ng sitwasyon kaya maraming namatay. Biruin nyo. Ang pinakamababa pala diyan sa reward system. Pag buhay, nung una, pag buhay, walang bayad. Tapos nung on latter part, pag buhay, 500,000. Tapos pag patay, 1 million. Pag nanlaban, 2 million. Saan ka pa? Sobrang kapal na mukha talaga nila ba to? So, super duper. Naiinis ako dun dito sa sinabi niya na wala siyang pag-aalinlangan na masaktan ang masaktan, gagawin niya ang lahat. Ulitin ko lang sa part na yon. Sa puntong yan, let them decide, no? And that's karapatan nila yon eh. Kung ano man ang kanilang decision dyan, dapat respetuhin din.
Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ni Go. Si De La Rosa naman, wala siyang balak na mag-inhibit at hindi raw maghihinay-hinay sa pagtatanong. I don't care kung sino masasaktan sa aking pananalita. Basta ang habol ko lang dito sa katotohanan, lalabas ang katotohanan. I don't care. I don't care kung ano sabihin nila. What is important. Hindi ako taong pa-cute-cute. Hindi ako taong magpa-disinte-disinte. Sabi pa ni De La Rosa, Hindi dapat maging mambabatas ang taong ganito. Hindi kailangan sa lahat ng pagkakataon maging disente tayo sa sarili natin. Kasi kayo ay mga legislator. Nakikita kayo on national TV, 'di ba? O kahit man hindi sa TV, sa social media. Nakikita ng mga bata, tapos sasabihin mo hindi ako magpaka-disente-disente, wala akong pakialam masaktan ang masaktan. Okay lang yung gano'n na maging matapang ka, pero pag naging bastos ka na, ibang level na yun. Hindi na yun yung sinasabi natin pagiging matapang na nasa tamang landas. Yun ay pagiging matapang na nang walang hiya. 'Di ba? Walang hiya, walang hiya, walang hiya. Ang tawag diyan, makapal ang muka. Sa Ilocano nga napuskol tirupam. Sa Ilocano napuskol tarupam perme. Oh. Diba, Puji ko, ang yabang-yabang, proud na siya daw ay hindi raw siya magpapakadisente-disente, wala akong pakialam kahit sino ang tamaan. Okay lang sana kung yung mag-iimbestiga maayos, wala siyang pakialam kahit sinong tamaan. Kagaya po ng ginagawa ng Quadcom, wala silang pakialam na tamaan sila Duterte, talagang sinusuyod nila. Pero kung ikaw, personal, yung atake mo at pagtatanong mo sa tao, sa mga resource person, tapos tatakutin mo, that's unbecoming. Di ba? wala siyang pinagsisisihan sa pagpapatupad doon ng Oplan Tokhang. No regrets. If you are going to given the chance to do it again, I will do it again. Tiniyak naman ni De La Rosa na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado. Matatanda ang hindi humarap si Duterte sa pagdinig ng Quadcom nitong Martes at nagpasabing pagkatapos na lang ng undas dadalo dahil masama ang pakiramdam nito at kailangan magpahinga. Kaya sabi ng mga kongresista, if the President will appear sa Senate, then sa aming invitation, he will not. Masyado naman lahat ng choosy. So we have to also act accordingly. Kasi ano na yun, frontal na binabastos na ang Kongreso. Choosy pala kayo Napaka-choosy nyo pala di ba? Alam nyo, yung mga simpleng ganyan Diyan asar na asar itong sila. Sila Bato May nagtatanong dito na ako daw po ay Ilocano. Opo, Ilocano po ako. Inanang ko kay taga Nueva Vizcaya, ni Papang ko taga Pangasinan. Oy, habang ni Papa Bin TV, kalma lang Papa J, shout out muna dyan. Si Papa Bin ba to? O nga, si Papa Bin yan. Hoshi the Cat, mana sa amo niya si Bato, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Two the same feather flock together. Kaya tayo mga ka-GP Natics, wag na tayong bumoto ng mga Dutertae. Diba? Kita nyo naman kung paano nila balahurain. Alam nyo, sa totoo lang, napakasarap pakinggan ng mga matatalino. Diba? Na may mapupulot tayo. Pero pag mga ganito yung mapapakinggan natin when it comes to investigation, hindi na po yan parang hindi na yan investigation in aid of legislation, parang investigation in aid of personal use. Diba? Inspiring 03. Sorry po kung hindi ko po kayo pwedeng sundin sa sinasabi nyo sa laughter sound. Kasi yung laughter sound na yan po ay protection ko. Nagpi-play po kasi ako ng video coming from different
media platform. Okay? May mga may-ari po niyan, GMA, pwede po tayong i-copyright. So pag na-copyright po ako, kaya nyo pong pakainin? Hindi po ako nagagalit sa inyo ha. Pero ito lang po ang masasabi ko kasi maraming lagi nagko-comment sa'yo, alisin mo nga yung laughter sound. Sorry po, yan yung kasayahan namin. Pangalawa, yan po yung protection namin. Kasi kung tatanggalin ko po yan, baka mamaya bukas, take down na naman po ang channel ko. Maawa naman po kayo. Intindihin nyo po sana kaya nilalagyan ko. Pwede ko namang hinaan. Sabihin nyo po hinaan. Huwag lang po ipatanggal. Kasi pag inalis ko to, pag inalis ko yan, makaka-copyright po kami. Prone sa copyright. Dahil hindi po namin video ang ginagamit. Diba? Hinaan ko na lang po. Pasensya na po, Inspiring Jew 03 ha. Pasensya na po kung meron. Kasi ito lang po yung protection natin eh. Kasi nagpi-play po ako ng ibang video na may video. Diba? Ayan. Sana po maunawaan. Thank you po. Okay, sabi ni Ramiro Biaco, mawawala din yan angas diba to pag natalo sa eleksyon. Yan ang hula kung magkakatotoo. Mark my word. Diba? Mga kababayan, malapit na yan. Kaya nga po sila galit na eh, di ba? Kaya galit na itong mga to. Kasi nga, alam nila na talagang wala na po sila. Wala nga eh, kahit sumabit sa 13, wala eh. Nandun na sila sa 16, 17, 18. Kaya, ang ginagawa nila ba to, sinisira na lang nila ngayon yung credibility ng Quadcom. Kasi nga, masyado silang apektado ng ginagawang investigasyon na yun. Puro pangalan po nila ang nababanggit. Diba? Tapos galit na galit, salamat Mama Malstana, galit na galit sila na yung mga pangalan nila ang lumalabas sa investigasyon. Hindi naman lalabas yan kung kayo ay walang kinalaman. Diba, biruin nyo yung kay Kerwin Espinosa. Sabi niyang ganun, walang kwenta yung Quadcom na yan. Nagpapaniwala kayo dyan. Biruin nyo, isang drug lord gagamitin para siraan ng isang tao. Bakit? Kayo rin naman ginamit nyo yung dati. O, alam nyo na drug lord, tapos ginamit nyo rin to testify against Laila de Lima. O, basta. O,